So what's up good guys? Nandito ako ngayon upang i-react ang Shay. Ang title na to is Aubrey. Kaka-release lang nito ng Feb 14. Top 8 trending sa musika ngayon. And di ko alam kung para kanino to. So starter na natin to. So G. 180 natin para solid. Kahit wag na. Di, sige okay. Maisang rapper na kulang sa pansin. Season vet pero tasteless, mga bagong patikim. Si broski masyado na salty, gusto mo bang ako pa'y mag-asin? Sige sa miss youth, gusto mo ng issue, mag-ubusan tayo ng magazine. Bra, alam niya ba patay ng mama niya? FYI sa nanonood at miss niya yung mama niya, kaya gusto na Wait. May mais. So, siguro parang corny ganun. Isang rapper na kulang sa pansin, season vet pero tasteless, mga bagong patikim. Si Broski masyado na salty. Gusto mo bang ako pa'y mag-asin? Siguro ano to, distract to. Kasi may isa eh. Ibig sabihin, may isang rapper na nagpapapansin. Or kung hindi man sa kanya, pero may nagpapapansin, literal. And sabi niya, sige since I miss you, gusto mong ng issue, mag-ubusan tayo ng magazine. So doon pa lang. So tuloy natin. sumunod. Okay, sige, pero pag nilibing kita, hihiwalay kita ng puntod para maranasan naman na mamas boy na to ang bumuko. Stop, teka, masyadong personal kanya letra na wala kang game o reklamo, all is fair sa love at pera. Siguro kaya to na mamakol sa eksena na pa-throwback to bumatal mamanilon sa parehong lumaban sa stage pero yung isang cancer hindi nakuha sa pera. Speaking of pera, asan yung niyayabang mo? Dami kang pera, bili ka bago mama mo. Angas mo, lagi mo yung niyayabang sa amin. Okay lang yan, pero madali magkaroon nanay mo. Di mo na kaya kitain, tingin mo project Putik, mama reference. Oh man. Balik tayo na konti. sa'yo. Sabi niya dito, speaking of pera, asan na yun niyayabang mo? Dami kang pera, bili ka bagong mama mo. So ibig sabihin dito, parang wala nang nanay yung pinapatamaan niya. Kasi sabi, bili ka bagong mama mo eh. Tapos dun sa kanina, puntod, para bumukod naman tong mamas boy, para maranasan na bumukod ng mamas boy. Sino kaya to? Okay lang yan, pero madali magkaroon nanay mo. Di mo na kaya kitain, tingin mo project sa'yo. Kung nakikita ka niya ngayon mula sa langit o Ayan, mula sa langit. Siguro nga nasa langit nga talaga. nung best actor ka sa gawad urian. Ngayon with the way you are acting, gumawa ng kanta pang mata sa iba. Purpose mo lang ay manlait, tinaasar mo pababa ko dati. Mas mababa ka pa pala sa akin, tinawag Inaasar mo pa, mababa ka dati, mas mababa ka pa pala sa akin. Yung reference na to parang narinig ko na sa rap scene eh. Ay, oo, yung sinabi ni Sinyo kay Shay na yung wala kang, pero iba naman yung reference na yun. Pero parang kahulman na ito na wala kang kayang ipagmalaki sa akin kasi mas mababa ka sa akin. Parang ganun yun, natatandaan ko pa. Parang ganun lang, parang magkapatid tong reference na to na inaasar mo pa ako mas baba ako dati pero mas mababa ka pa sa akin. Parang ganun yung reference. So yeah. mo yung isang parking boy. Karir mo ngayon nakastuck na sa parking. Mas bagay MMDA kasi sa channel mo siya ang nag-direct ng traffic. Wala ka na bang ibang maitapik? Yan babarahan pasabog ni gamit. Kawawa nanay mo batang kanyang inire. Irrelevant na sa kung kani-kanino na sumasabit. You lost it nung bumitaw siya sa kapit. Talking to her will make you happy. Sige may tuturo ako na magic, pero hindi to sombrerong may rabbit. Lubid at tupuan kailangan natin. Isabit mo sa taas, gawin mong kwintas. Yung silya bigla mo sipain. Ito yung minsan na ang sinapit ng MC. Dark no. Sabi niya, lubid at upuan, kailangan natin. Isabit mo sa taas, gawin mong kwintas, yung silya, bigla mong sipain. So parang pabikti. Parang pabikti siya. No? Di ako magaling sa mga reference na to kasi di naman ako
literal na rapper talaga. Sumusulat ako pero hindi ako gano'n ka-technical tulad nitong mga 'to. Pero kung ano lang yung maririnig niyo dito is yung pawang opinyon ko lang at kung paano ko, maintindihan yung bawat bawat ano, bawat linya, bawat lyrics o bawat sulat. Pero dito, hindi pa rin nawawala yung ano, yung reference ng Mama, tapos lumipat naman siya sa pagiging Magic, tapos Lubid, Queen gawin mong Quintas and etc. Tapos tingnan natin ulit. Kasi hindi kasalanan ni Ari. Gamo-gamoy, gusto ng liwanag kaso sa apoy. Kalang lumapit kung tukwa sa ina mo. Nila pag mungawit, gumaan sana, bitbit mo pa sakit. Although kahit buhos mo, puso mo sa beat, di na siya magkaka-heartbeat. Ayan, tulad niyan, Mama's reference pa rin. Hindi pa rin siya nalalayo, hindi pa rin lumalayo yung reference niya dun sa nanay. Nandyan pa rin siya sa puntong, yun nga, para pinapamukha niya na wala na siyang nanay or pinapamukha niya na matay na yung kanyang nanay, hindi na niya maibabalik yung heartbeat kasi nga, ano, parang dito is, ibuhos mo man yung buhay mo sa beat, o kumbaga parang puso mo sa beat, pero yung nanay mo hindi yun na magkaka-heartbeat. So, grabe yung reference, puro pang nanay pa rin. Nagbago yung beat ah. Nagbago yung beat. Ibang palo naman yung beat. Yeah, ayoko sana gawin to. Alam ko pakiramdam, mamatayan bago Oh, pagkatapos dun sa may ano, reference na parang aggressive, kinanta naman niya. Kinanta naman niya yung sasabihin niya dito. Tapos tingnan natin kung may ano pa rin dito, Mama reference pa rin dito. move on, inabot ng siyam-siyam. It's hard to grasp na di mo na sila mahahagan. Difference between us though, di ako nagkaganyan. Cause I've read somewhere, the best way to keep someone's memory alive is to live in a way that would make them smile. E paano kung di niya trip yung bago mong style? Ano sagot mo? Bitch, don't kill my vibe. You've become bitter, naging kupal. Para sa atensyon, wala na kasing nagmamahal. Kaya ganun, wala kang asawa, walang anak, girlfriend, di pa ata nagkakaroon. Nanay mo lang, source mo ng genuine love, na wala pa yon. Sa isang post mo, sabi mo, di ka mag-aasawa. Gusto mo lang habang buhay, alagaan ng iyong mama. Sweet naman, madalas ba kayo magsama sa kama? Sa totoo lang, muntik na ako kumanta ng Sweet Home Alabama. Pero di ko ginawa kasi ako na ay nagbago. Kupal pa rin, pero di na masyado. Nung binabasa ko caption mo about her death, paiyak na ako, kaso sa dulo nag-promote ng kanta si Gago. Pero kahit dinikit mo sa sub-story ang konti ng views, tapos didis mo na hindi nag-hit yung all-in ko sus. Bitch, stop with the blues. If I'm in your shoes, I'll sing to give her life more meaning, not use death as excuse to be depressed. Kaya ganyan ang way mo nung pag-iingay. Gising, hindi ganyan si Aubrey, di kami sanay. Wala ka ng inay, matagal na siyang patay. Gusto ng mama mo mag-move on ka, di maging pilay, some will say. Ayun. So, dito pa rin, sa kinanta niya na yung ano, pero hindi pa rin talaga mawawala yung Mama. Ewan ko, etong reference na to or yung buong kanta, parang umiikot lang siya sa Mama, Lube, ay, Mama, Big Pagpapatiwakal, or pinapamukha niya na wala na yung ina nun, di ba? Puro mga ganun eh. Para sa akin puro nanay yung maririnig mo. Reference Mama, reference ganito. Tapos, minsan lang malis dun sa Mama pero babalik ulit dun sa Mama, di ba? So, yeah. Tingnan ulit natin yung iba. Dick move ginawa ko, eh paano di mo matanggap? Kaya dinikdik sa mukha mo. My purpose is to heal like a medic sa tula ko. Gusto mo yon, di ba? Medic sa mukha mo. Hey! Galing nun, galing nun, galing nun. My purpose is to heal like a medic sa tula ko. Gusto mo yun, di ba? May dick sa mukha mo. So, may titi sa mukha mo. So, yung medic is hindi niya literal na may dick sa ano, sa medic, sa medical condition, and then parang ihil ka ng mga medic tapos bigla niyang niliyas sa may dick sa mukha mo. So, galing yung reference mo. Tapos na?
6 minutes din naman. But I don't give a fuck if you want a dick on your face. La kong pakialam sa trip mo what taste. Di ako tulad mong feeling Cerberus, gatekeeper ng gate ng underworld, banning normies sa hip-hop estate. Kala ko maalam ka sa myths ng Greeks, but you ain't. Duty ni Cerberus ay stop the ones who flee or escape, not decide who can enter. Leave it to fate, and di lahat for the culture. Some just wants to be entertained. At paki mo kung fans nila'y underage. Ganun ka din naman, stop acting na hindi ka relate. Feeling savior, kesyo raps in a ridiculous state. Sabay kanta niya ang laman ng ay diss at complaints. Where's the sense in that bullshit you made? Music is self-expression, and we're all from a different place, so it's subjective. Some treasure what you see as a waste, but what is shit is showing kids expressing here isn't safe. Manggagaya, carbon copy, same is true in your case. Kendrick wannabe, di bagay sa patwitams mong face. Beat ng mais, sa not like us na beat mo pinace. At kaya nandis kasi si Idol nakipag-beef kay Drake. Hanap ka laro pag music niya di na piniplay. But I ain't playing, got a son I need to teach this to Cray. Stand up for yourself, don't let them treat you this way. They disrespect you, make sure they will never do it again. Okay, rival? Man, tagal na niyang di-debate. Since malulung ka sa coke at pag-choke kay pistol sa stage. Mga dati kong haters are now singing my praise, cause I raised the bar unlike you sa pop group nakikipag-race. By the way, ang hina ng disc kong aking error rate. Out of 100, maybe mga 8. Yung accusation mo sa cover art, fatal mistake. Ang peko'y wanderer above the sea of fog. 1818 pinain, porket nakatalikod doon na nag-originate. Sa iping kaw lang may alam, sa true lang di kita hate. Nag-reply ako kahit na di appealing yung bait, cause I can't refuse a struggling artist that's in need of a break. So it's okay, go eat from my plate, cause for me we good. Remember LAS as ating binrake? Tapos tumira sa likod, ngayon sino ang fake? Year of the Dragon, baka Year of the Snake. Oh. Tapos na. So dito is nawala na yung reference ng mama. Puro na siya per battling, ganyan. Tulad yan. Sabi niya, ngayon sino yung fake? Year of the Dragon, baka Year of the Snake. So dun pa lang parang sinabi na ano, hindi ka naman Year of the Dragon eh, baka Year of the Snake. Yung feeling dun sa snake is ahas, okay? I mean, snake, ahas. Pero I mean, dun is literal na parang may ahasan, ganun. Or alam naman natin kung ano yung ibig sabihin ng snake pagsasabihin natin sa ibang tao. Kailangan naman sabihin mo, snake ka. O ano yung ibig sabihin nun? Pero syempre, di ba parang may, pagdating kasi sa snake eh, parang ang pangit ng reference nun pag sa ibang tao, pag sinabihan mo siya ng ganun. Ibig sabihin, pwede siyang ahas sa relasyon, magaling siya magpalit ng balat, magaling siya magsalita, pero hindi naman talaga ganun. Parang ganun yung mga ano eh. Pero eto, hindi ko pa alam kung sino ba talaga yung pinapatamaan niya. Pero malalaman ko din naman to kapag ka may umusbong na distract pa na isa. So, yeah. Di ko kasi alam kung sino yung Aubrey na yan. Aubrey. Di ko alam kung sino eh. Pero, pa-comment naman kung sino yung sinasabihan ni Shea para sa susunod kung meron man maglabas man yun ang sagot niya dito sa distract na to. At least marereactan naman natin. So yun, maraming salamat sa inyo, and ito yung kumbaga parang ito yung reaction video ko sa Shea, Aubrey, and kung meron pa kayong gustong i-react, i-comment down below para ma-reactan natin yan. So yun, maraming salamat, and this is M. Josh. Peace out.